God bless morning, brethren. Muli ay isa pong sariwang pagbati pa rin ng Happy New Year sa bawat isa sa atin. At nawa nga po itong year 2024 ay hindi lang about prosperity ang ating pong nasain, kundi yung pong buhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos ang atin pong maisakatuparan. At yan po ang ating tatalakayin ngayon pong umaga sa ating devotion prayer, why we must live a holy life. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Amang nasa langit, kami po ay naritong muli at nagpapasalamat sa iyong mga kabutihan. Kami, Panginoon, ay gumising ng maagap dahil alam naming hinihintay mo kami. At sa mga unang araw ng year 2024, ang nais mo ay inuuna ka namin sa aming buhay. Salamat, Lord. At ang isa pong aming tatalakayin ay lubhang napakahalaga na ito ay isang bagay na dapat naming maisakatuparan dahil yun ang dapat naming lakaran, ang buhay na may kabanalan. Patnubayan mo, Panginoon, ang iyong lingkod at ang mga kapatid na naghahanap ng patuloy na iyong pagsama at pagpapalago sa aming buhay pananampalataya. God be the glory sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Well, ito na po tayo mga kapatid. Why we must live a holy life? Bakit daw po kinakailangan nating mabuhay ng may kabanalan? Yes, yan. Kaya nga po kung titingnan po natin, pag sinabing holy life, ay parang sa ibang mga kahulugan ay sinless life. Pero kung titingnan naman po ay, is it possible that a true believers can live a sinless life? Siyempre, ang sagot, hindi. Kaya kung titingnan naman natin, ang pag sinabing banal, kasi ang banal ay nakadikit lamang yan sa pangalan ng Panginoong Hesus, ating Diyos, ay talagang sinless life siya. Pero, yung holy life ay kanya pong iniutos sa atin. Kaya kung tayo mo naman po ay nagkakasala at sasabihin natin, well, no, hindi na ako nagkakasala. Ay yung po sinasabi sa unang Juan chapter 1 verse 8 ay maliwanag, sabi, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So ibig po sabihin, kahit daw po tayo ay nagkakasala na at sinasabi pa rin natin na hindi ako nagkakasala, ang sabi po ay tayo po isang deceiver. Yan. Hindi lamang po pala diablo ang deceiver. Ang deceiver at mandaraya pa rin pala ay yung mga taong pilit na ikinukubli ang kanyang mga kasalanan, pilit na itinatago at pilit na ipinapakita sa mga taong nakapaligid sa kanya upang ma-please sa kanyang uri ng pagkatao ay yung sinasabi niyang wala siyang kasalanan. Ngunit ang totoo ay meron naman. Yun po, question. Hindi po talaga tayo makapamuhay, masabi nating perfect na hindi tayo nagkakasala. Ang magkakaiba nga lang ay meron talaga mga kapatid na na siguro possible kaya yun na sa loob ng isang linggo, tulad po sinasabi ko, hindi siya nagkasala. Kaya, di ba? Isang buwan, hindi ka nagkasala. Kaya ba? Kaya. 3 buwan, 4 na buwan, 1 taon, maaring meron. Pero hindi naman talaga ito mga sinasabi nating mga intentional na paggawa ng kasalanan. Yun po. Ngayon, it is possible we can live a holy life. Ano po ang sagot? Yung possible na sinless life, ang sagot, no. Pero yung holy life ay possible, ang sagot po ay yes. Bakit po? Kasi ang holy life po na ibinibigay na hinahanap sa atin ay hindi po yung pamantayan ng tao, kundi pamantayan ng Diyos. Pero meron pong provision. Yung po sabi, sa 1 John chapter 3, verse 6, ito po ang nakasulat. Yan. Tingnan po natin. Sabi ay, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung ating po dito yung nagpapatuloy, para bang tuldok. Yan, period, hindi na. Pero kung yung nagpapatuloy, maaring yung total continuation ay yun naman po ang ibig ipakahulugan. Hindi na katulad ng dati na talaga naman parang sirang plaka kung gumawa ng kasalanan. Sabi, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakakakilala man sa Kanya. Yun po ang isang maliwanag. Kaya po,
kung ang isa daw pong tao ay sinabing nang siya ay tumanggap kay Jesus bilang Savior and Lord at nagdideklara siya na siya isang tunay na mananampalataya, pero kung siya ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, paggawa nito, ano pong sabi? Hindi talaga siya nakakakilala sa Panginoon. So, yung holy life ay talagang wala po sa kanya. Kaya, sabi po ay, gaano po pa kadalas sinabi, binanggit sa banal na kasulatan ang salitang holy? Sa ngayon po ay more or less daw po ay 900 times binanggit sa banal na kasulatan. Kaya, yes, pwede po tayong mabuhay ng may kabanalan. Ayon, hindi sa paningin ng tao. Kasi alam niyo naman ang tao. Sabi ng Panginoon, ang kaisipan ng tao ay hindi ko kaisipan. So, magkalayo yun, magkaiba. Kaya sabi po sa 1 John chapter 3, verse 7 hanggang 10, at sabi ay, mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Paano po tayo masabing matuwid? Ang isa pong tao matuwid sa pamantayan ng Diyos ay sinisikap po niya nalabanan ang uri ng kasalanan. At kapag po siya ay nagkasala, siya po ay guilty. At ang ginagawa po niya, kaagad kapag siya ay nagkasala, siya ay humihingi agad ng tawad sa Panginoon upang yung kabanalan na paningin ng Diyos sa kanya ay kanyang nai-restore muli. Sabi pa, verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Yan. Muli pong inulit. Hindi nagpapatuloy. Sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. Yan po. Yun. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa kasalanan. Yan po. Kaya, yung pong taong nabubuhay sa kasalanan talaga ay hindi dapat siya nagpapatuloy. Ito pa yung maliwanag. Verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay hindi umiibig sa kanyang kapatid, at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Yun po ang provision. Yun po ang sinasabi rito. Kaya, ano pong sabi? Why we must live a holy life? Number 1 po, because this is a commandments. Yan. Ito po ay iniuutos. Pag sinabi pong utos, wala daw po tayong excuse para ito ay hindi sundin. Ay Lord, mahirap eh. Mahirap pong magpakabanal. Baka po, kung magpapakabanal naman ako mahatulan din naman ako ng iba. Kasi alam naman natin, magpakabanal ka, magpakabuti ka, may masasabi sa iyo ang tao, baka sabihin naman nila, masyado akong extreme. Diba? Dahil sa aking pagsunod. Yun. Iba po usapan kapag naging extreme naman ang ating buhay. Yan. Kaya, sabi po dito ay, ito po ay isang utos. At sa Leviticus, chapter 20, verse 6, ay ito po ang sinasabi. Sabi, ang sino mang sabi po ay, verse 26. Verse 26. Ating pong babasahin. Hallelujah. Sabi rito, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Ayan. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Yan. Kapag po ang isang tao ay sinasabi niya, ako ay tinawag ng Diyos, na ako ay pinili ni Kristo, sa 1 chapter 15 verse 16, or we are a holy nation, a chosen generation, so dapat daw po yung buhay na may kabanalan ay makikita sa Kanya. Ayan po. Why we must live a holy life? Because this is a commandment. At sa 1 Peter chapter 1, 15 hanggang 16, ay ito po ay inulit. Sulat. Sabi, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, amen,
dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ayan. Saan daw po? Ginagawa. By action. Ibig po sabihin, hindi dahil na-memorize natin ang Bible, napagaling natin magturo, di ba? Tayo ay eksperto sa napakamaraming bagay, pang-spiritual man, pang-relihiyon man yan. Hindi po ibig sabihin na tayo ay all-knowing, alam na natin, at proud tayo rito, tayo na ay isang masasabing banal. Ang sabi po ay, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Diba? Yung bunga ng ating mga karunungan, ng ating pananampalataya, diba? Bunga ng ating kaligtasan, nakikita daw po sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya alam na alam natin na kapag tayo nagkakasala, intentional, lalo na mga mali ginagawa pa. So, ang gawain po ito ay hindi magdudulot ng kabanalan. And verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya, napakahalaga na kung tayo po'y magiging banal ay is to increase, di ba? Ang ating kalagayan, ang ating buhay isang mananampalataya, ang ating pong level, at ang grasya na binigay ng Diyos sa atin ay atin pong binibigyan ng sapat-sapat na pagpapahalaga. No, yes. Commandments. Manifestation that we are free from sin or died in sin. Yan po. Kapag po daw po tayo nabubuhay sa kabanalan. Ano nakasulat? Roma chapter 6, 1 verse 4. Sabi. Roma chapter 6, 1 hanggang 4. Sabi, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ng kagandahang loob ng Diyos? Tanong po, ang sagot, hinding-hindi. Ayan, hindi po dapat tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Hinding-hindi, tayo patay na sa kasalanan. Paano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hallelujah. Patay na po. Ang ating mga kasalanan ay kasama ng inilibing. Diba? Lalo na tayo bautismuhan, nung tayo magsisi. At ito ay inako na lahat ng ating Panginoong Hesukristo nung siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. And verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Hallelujah. Sa makatwid, tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Amen. Kaya yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, muli nating sasabihin, datapot ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, ang lahat ay lumipas na, ang lahat ay bago na. Sabi, magkakaroon tayo ng panibagong buhay. Yan. Mula sa isang makasalanang nilikha, makasalanang tao, sinisikap na po natin sa abot ng ating makakaya. Ang pamumuhay po ng pagiging banal ay hindi natin kaya kung sa sarili lang nating dunong, karunungan, lakas, at sariling pagnanasa magtatagumpay. Hindi po natin kaya. Kaya ang pagiging banal po, kabanalan, ay sa pamamagitan po yan ng salita ng Diyos. Sa udyok ng banal na Espiritu Santo at sa ating bunga ng ating mga ginagawa. This is the manifestation that we are free from sin or died from sin. So, malaya na po tayong lahat. Yun po. Number 2, amen, because this is an order. Kaya na po, number 1, utos. Ito naman pangalawa, because this is an order, yung kahilingan. Di ba? Kapag po humihiling ang Panginoon, siya nakikiusap, maaring ang ilan po sa atin, ng ibang Kristiyano, na namumuhay pa rin sa kasalanan at patuloy pa sa paggawa ng kasalanan. Siya ay humihiling. Sa Juan, chapter 8, 10 hanggang 11, ito po ang ating mababasa. Amen. Juan, chapter 8, 10 hanggang 11. Sabi, sulat,
Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi na rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Pasin po ninyo. Hiniling sa isang babaeng nahuli sa pakikiapid at nakatakda ng hatulan sa pamamagitan ng firing squad sa atin sa kasalukuyan. Pero na ang firing squad ay babatuhin ng bato hanggang sa mamatay. Kaya sabi niya, kung titignan po natin, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan, para ba sinasabi ng Panginoong Sus, mula ngayon ay umuwi ka na at mamuhay ka na ng may kabanalan. Yan po ang order sa kanya. Oh, this is an order. Hinihiling niya sa ganun. Kaya, salamat sa Panginoon at tayo pong buhay natin sa ngayon ay tayo pinili ng Panginoon at siya'y nakikiusap. Para po naman pagdating ng oras, pagharap natin sa ating Panginoon ay wala po siyang maisusumbat sa atin ang ating Diyos Amang nasa langit. Yan po. Yan, because this is an order. Ano pa? To discourage self-righteous people. Yan. Para daw po ma-discourage o yung ang mga self-righteous, mga self-centered, na nagkiklaim ng mga kabanalan ay wala daw pong dapat maipagmalaki sa harapan ng ating Diyos. Yung akin pong binanggit kanina, yung pong mga nagkukunwari na matuwid, yung pong mga nagkukunwari na hindi nagkakasala, yung pong mga nagkukunwari na sila ay talagang karapat-dapat at ikinukumpara pa ang sarili sa iba. Ay, hindi naman ako tulad nila. Sabi nung isang nananalangin, yung isang sinabi ro sa isang lalaki na dinadagukan ang dibdib, di ba? Sa kanyang pananalangin, sabi nung lalaki na nanalangin ay ako hindi katulad niyan, na mga publikanong yan, ganyan ganito, ako nagbibigay ng tithes, etc. Yan. Pero sabi, umuwi ang lalaking ito na nanalangin at siya ay kinalugdan ng Diyos. Dahil inamin niya ang kanyang mga pagkakasala. Yan. At ano pa po? Because this is an order, at hindi naman po order, meron po magandang resulta. Sabi ay, because ang fruits po ay we live in peaceful life. Yan. Totoo naman po, kapag po tayo nabubuhay ng may kabanalan, mga kapatid, wala tayong nasasagasaan, wala tayong ginagawan ng ikasasama ng ating kapwa at maging sa ating sarili. Magkakaroon tayo ng tulog, magandang yung sabi nating prayer time, tayo ay malakas ang loob na lumapit sa ating Diyos dahil alam natin na tayo ay nagsikap o ginagawa natin ng lahat para mabuhay na may kabanalan at humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, salamat po. Yung po, ang part 1, muli, yung number 1, because this is a commandment, and number 2, because this is an order. Ang tanong, handa po ba nating ibigay sa Panginoon ang kanyang order na tayo ay mabuhay ng may kabanalan? Well, tayo po ang makasagot niyan. At kailangan po number 1, tayo po ay mag-pray para po tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Lord, salamat po ng marami. Salamat muli sa iyong kabutihan ngayong umaga. Salamat po muli sa araw na ito at ang lahat po, Panginoong Diyos, ng mga nakikinig at maaabot pa ng mensaheng ito. Nawa ang aming tinalakay ngayong 2024 ay ito ang number 1 maging achievement. Pagnasaan na maisakatuparan upang ikaw ay mabigyan namin ng total na kaluluwa. Na kami ay maging magandang halimbawa sa lahat ng taong nakapaligid sa amin. Na kami, Panginoon, ay isang magandang sisidlan, may malinis na puso at handang lagyan ng iyong mga pagpapala, ng iyong karunungan, ng iyong mga katuruan. At kami, Panginoon Diyos, ay handang maglingkod sa iyo. Dahil kami ay totoong tinawag mo, dahil kami namumuhay ng may kabanalan.
Lord, salamat po sa lahat nito. Tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan. At sa bawat pagkakasala namin, Panginoong Diyos, nawa, Lord, ay ma-realize namin. Magsikap kami na huwag na itong ulitin at humingi ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Patuloy mong ipaalala sa amin, O Banal na Espiritu, once na kami ay gumagawa ng wala sa katulad. Praise God! Salamat, Lord, muli sa pagkikita-kita po namin. Bantayan mo po kami, alalayan mo po kami sa bawat araw na aming ginagawa, sinasabi, iniisip, pinupuntahan, pinaplano, at higit sa lahat, Panginoon Diyos. Dapat namin isipin ang bawat kilos namin, ito kaya ay makapagbibigay ng kaluhuran sa iyo. Praise God! Muli, mga kapatid, God bless you.